Samantala, nalalapit na po ang isa pang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaugnay po nito, kasama po natin dito sa aming studio, live si Madam Emily Abrera, ang Commissioner po ng EDSA People Power Commission. Para po bigyan tayo ng ideya kung ano po ang mga aasahan nating kaganapan sa okasyong ito. Magandang tanghali po, Commissioner Abrera. Si Kirby po ito. Magandang hapon din. Apo. Ma'am, para lang po sa kapakanan po ng ating mga kababayan at ng mga kabataan sa ngayon po, maaari po bang balikan po natin kung paano po nagsimula ang EDSA People Power? Nako, napakahabang kwento niyan. Kagabi lang nagtanong ang aking apo dahil may mga homework. Sa palagay ko, mga estudyante ngayon, tinatanong rin ng kanilang mga teachers, no, na sariwain nila ang kwento. Siyempre, kailangan mong balikan at yan ang nag-umpisa sa 1972 noong nagkaroon ng martial law, noong maraming human rights abuses, maraming taong nakulong, na-suspend ang ating mga freedoms, lalo na ang press freedom, hindi tayo malayang makapagpahayag, hindi katulad ngayon. Noong panahon na yon, a few years, soon after martial law was declared, si Ninoy Aquino, na isa sa natural na key figures, no, ng EDSA People Power event, ay ikinulong at several years later siya ay pinayagang makapunta sa United States na kung saan siya na-exile ng 3 taon. Nung sa kanyang pagbalik, 1983, August 21 yon, siya ay binaril at namatay sa tarmac ng airport, ng ating national airport, na isang event na talagang nagising ang buong bayan sa nangyaring yan. Eventually, sa loob ng 2 o 3 pang taon ay nagkaroon ng snap elections na kung saan si Cory Aquino ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. During this time, dito talaga nagsunod-sunod na ang mga pangyayari at mabilis na siguro natauhan ang buong bayan at ninais nating paalisin ang diktador na si Marcos at that time. Starting February 22, ganyan, na nagkaroon ng maraming na-precipitate ang mga events, ano, at ang mga tao ay nagtagsaan sa EDSA upang magpahiwatig ng ninanais nilang bago. On the 3rd day ng vigil na yan, na kung saan nagkaisa ang iba't ibang mga members of our society. Libu-libong mga tao ang nagtungo ron, nagpalabas ng mga tangke ang diktador noong panahong iyon. At on February 25, 1986, ay nakamit din natin ulit ang ating democratic freedoms. Okay po. Siya ay napaalis. At dyan, for the first time, na-experience siguro ng maraming tao ang tunay na lakas ng pagkakaisa. So, ngayon, siyempre, tuwing February 25 ay ating sinasariwa ang pangyayaring yon. Meron tayong mga ritual na nangyayari. So, itong pagdating ng February 25 sa Lunes na darating ay sasating muli ang pangyayaring yan. Okay po. Ma'am, bilang isang komisyon po na nagpapanatili po ng ating anong kasaysayan po ng EDSA mismo, ano na po ba yung mga pagbabago po ngayon kumpara po nung mga nakaraang panahon pa po? Nung mga nakaraang komisyon? Opo. Mas maliit ang komisyon ngayon. 7 lang kami, members. Headed siya, the chairman is Executive Secretary Paquito Ochoa. Kami pong lahat ay active members, umiikot, gumagawa kami ng mga forum, mga training sa mga eskwelahan, lalo na ipinapaabot sana sa mga kabataan ang ibig sabihin ng EDSA. Nais naming maipaabot sa kanila ang values ng EDSA at
at buhayin ito sa pang-araw-araw na paraan. Paano tayo magpakita ng pagmamahal sa bayan, ng pagkakaisa, ng mga aksyon na kaya natin, bawat isa sa atin. Hindi nangangailangan ng malalaking pondo, hindi nangangailangan ng napakalalaking plan. Yung sa pang-araw-araw natin ay maaari nating buhayin ang mga values ng EDSA. Opo. Ma'am, isang mahalagang aspeto po para po malaman ng ating mga kabataan sa ngayon, yung makasaysayang EDSA Revolution po. Pero meron po bang mga programa na ginagawa po ang ating komisyon para po, for example, pumupunta po sa mga eskwelahan, nagsasagawa po tayo doon ng kung ano-ano pong event, para lang po yung mga darating po na generation, malaman po nila yung kahalagahan po ng EDSA Revolution. Marami po tayong ginagawa at, kasama din natin ang ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng DepEd. Binago na po ang ibang mga history books na ginagamit sa lower grades upang talagang maipasok natin ang recent history natin, kasi kadalasan ay hindi na ikukwento sa kabataan yan kung ano talaga ang nangyari leading up to EDSA. Gagawa po tayo ng mga children's books, meron lang kaming inumpisahan na series para kahit sa mga musmus pa lang maikwento na natin ang nangyari. Importante po ito, kailangan po nating kilalanin ang ating sariling history. At napakahalaga nun, po yan. Opo. Nariyan din ang pagtatatag ng mga provincial councils of volunteers, mga kabataan, at sila po ay nagdidesisyon at sila po ay may mga aktibong ginagawa in their own different communities. Ang iba po ay nag-tree planting, ang iba po ay tumutulong sa mga marginalized and poor children. Marami po sila iba-ibang programa. Alright po, ma'am, ito na po. Ngayon pong magdiriwang na po tayo ng anibersaryo ng EDSA People Power po. Ngayon pong February 25. Ano po ang plano at inihanda po ng komisyon para po sa selebrasyon na ito? Gaya nga ng nasabi ko, may ritual, may salubungan tayong gagawin sa February 25. Simple lang ang programa pero gusto namin makabuluhan din. Nariyan po ang makikita po natin ulit ang pagsalubong ng religious at civilians sa mga military. Para pong dramatization ulit yan. Nariyan po ang isang very key event, ang pagpirma sa Human Rights Bill into a law. Na ito po ay inihain nila Commissioner Eta Rosales of the Human Rights Commission, sila Cheese Escudero yata, the other authors of the bill, si Lagman, tsaka si Erin Tanyaga, nariyan. Tapos sa hapon, magkakaroon ng salu-salubungan. Ito po ay para sa mga 1,000 kabataan na dadating at i-host po sa grounds ng Malacanang. At sa kanila, meron po kaming maliit na programa doon na kung papaano mararamdaman din at ma-experience din ng mga kabataan ang kwento ng EDSA. Okay po, isang malaking event po ang magaganap pala sa February 25. Ma'am, ano po ba ang maibabahagi, bilang panghuling katanungan na lang po, ano po ang maibabahagi po ninyo sa sambayan ng Pilipino para po isa-isip at isa-puso po ang diwa ng EDSA? Siguro po sa araw na yon ay wala namang pong pasok ang mga bata. Baka naman po pwedeng ang mga magulang ay magkwento sa kanilang mga anak ng tungkol sa EDSA at mga natatandaan nila, mga pangyayaring yaon. Siguro makibahagi sa selebrasyon sa pamamagitan ng pag-iisip ng maliliit na bagay na maaari nating gawin sa pang-araw-araw. Yan ang pinaka-importante, hindi lamang dapat pag February 25 lang, maaaring sa araw-araw ay sariwain natin ang diwa ng EDSA. At syempre ma'am, kaisa nyo rin po ang Telebisyon ng Bayan, maging ang news team po ng buong PTV4 ay makikiisa po dyan po sa selebrasyon na yan ng EDSA People Power. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo. Live po mula sa aming studio, si Ms. Emily Abrera, ang Commissioner po ng EDSA People Power Commission.